Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron lang akong nais na talakayan kasi karugtong din po ito sa mga balahurang tao na pinagtatanggol pa din itong si Sara Duterte, 'di ba, tungkol nga po sa kanyang akademya. Kasi 'di ba merong nilabas itong si Ramil Madriaga na itong si Sara Duterte ay ginamit ang impluwensya, ginamit ang power, ginamit ang pangalan, 'di ba, para makapasa sa bar exam. And mayroong mga lumabas, mga minamahal, katulad ni Dean Pastrana, 'di ba? Lumabas siya bilang defender ni Vice President Sara Duterte. Actually, yung ginawa ni Dean Pastrana, if I am not mistaken, mga minamahal, that was not a simple logic or opinion. Kasi kung titingnan natin yung konteksto at yung timing ng kanyang paglabas, hindi po neutral yung kanyang analysis. 'Di ba? Yung kanyang analysis ay isang posisyon na may malinaw na meron pong pinapanigan. Hindi ko lang alam kung pinapanigan niya itong si Sara Duterte, pero sa bawat sinasabi niya, 'di ba? Abay mukhang halatado, lalo pat yung part na sinabi niya na tawag dito, kahit ano pa mang pilido mo. Oo, walang tinatrato ditong sa law school na to, ganyan. Ngayon, ito yung gusto kong sabihin sa inyo, mga minamahal, na huwag kayong magpapaloko sa mga merong mga anyo pero nagbabalat kayo. Kasi kung titingnan natin yung timing, yung timeline, yung biglaang pagdepensa ni Dean Pastrana kay Sara Duterte, hindi yun neutral eh. Hindi yun pang-academic, mga minamahal. Kasi kung purely academic yun, bakit may political trail? 'Di ba? Doon lang naman ako nagtatanong. Ngayon, sino nga ba itong si Pastrana din? Siya lang naman yung nominee ng AA Kasosyo Party List. Oo, yung AA Kasosyo Party List. Ang AA Kasosyo Party List ay dating kinuha bilang nominee si Mocha Uson. Ngayon naman, itong si Mocha Uson, kilalado bilang Duterte loyalist at propagandist. So, hindi ito yung nire-relate lang natin Ito po ay tungkol sa isolated details. Ito ay pattern at alignment. This is not coincidence, mga minamahal. Kapag iisa lang, pwedeng coincidence. Pero kapag paulit-ulit na koneksyon ng isang kampo, hindi na po yan aksidente. Indikasyon na po yan. Ngayon, ito yung opinion ko. Si Dean, kandidato, may political alignment. So, hindi natin pwedeng sabihin na yung kanyang mga sinasabi is neutral. Kasi sa akin nakikita, meron talagang interest. Kasi timings matter at all eh. 'Di ba? Habang ginagamit niya ang mainit na impeachment, habang may testigong naka-affidavit, habang kailangan ng depensa ng kampo ni Sara Duterte, doon siya nagsasalita. Hindi po random yung kanyang pagpasok, mga minamahal. Yung pagpasok niya, eksaktong momento na kailangan ng narrative reinforcement ng kampo nila Vice President Sara Duterte. Ito straight talk tayo, straightforward tayo. Kung totoong walang kinikilingan, bakit ngayon abay pare-pareho ang framing ng Duterte camp? Kapag sabay-sabay ang mensahe, sabay-sabay ang timing, sabay-sabay ang alignment, ano yung pinaka-bottom line dito? Hindi ito depensa ng paaralan. Ito ay pahayag na meron pong political context. 'Di ba kasi may nagtanggol kay Sara Duterte? Nasaan na ba yun yung ginawa ng isang din na yun? Hinahanap ko yun eh. Pero ilalagay ko na lang dito, mga minamahal, kung saan pinagtanggol niya. Pastrana din. Okay. Hinahanap ko yung niya. Nakita ko yun kanina, nasave ko na yun eh. Oo. Pastrana din. Titingnan natin, mga minamahal. Ito yung kanyang sabi. Pakita ko sa inyo. Okay. Pakita ko na lang. Total na research naman natin. Sabi niya, lahat naman daw ng law student ay ordinaryong estudyante lang sa law school. So, kahit pa si Rodrigo Duterte ang tatay mo, hindi advantage yon
huyo ka rin sa law school. Yan po yung pagtatanggol ni Pastrana, ni Attorney Pastrana. Dito nga po kay VP Sara Duterte. Ngayon, ito yung punto dito. Hanapin natin yung tawag dito. Yung ano nila, yung AA, ano nila mga minamahal. Diba? Nominee nila, AA Kasosyo Party List. Kasosyo Party List. Tingnan ninyo, mga minamahal. Itong AA Kasosyo Party List. Pakita natin sa inyo. Part po, si Mocha Uson. Kita ninyo. Part si Mocha Uson ng, AA Kasosyo Party List. Parte si Mocha Uson. Diba? Tapos tingnan nyo din. Yan ito pa, yung mga kasama niya. Yan kita ninyo. See? So ngayon, ano nga ba yung punto natin dito, mga minamahal? Para parehas yung kanilang mga linya. Alam niyo yung pinakadiretso na bottom line dito. Hindi ka pwedeng mag-claim ng neutrality kung may malinaw kang political stake. 'Di ba? Sa panahon ng impeachment, ang pinakamapanganib ay hindi lamang yung lantarang paglalantad ng katotohanan, kundi yung mga mukhang neutral, pero meron silang pinapanigan. Kaya nakakatakot maniwala sa mga taong to. Ngayon, bakit hindi neutral itong si Dean Pastrana? Kasi una, political frontrunner. Si Dean Pastrana ay hindi lamang iisang academic. Siya po ay isang nominee ng AA Kasosyo Party List. Ibig sabihin, meron siyang direktang political na ambition at interest na pinoprotektahan. Pangalawa naman mga minamahal, si Mocha Uson. Connection. Yung AA Party List, yung AA Kasosyo Party List na parehong partido na kumuha kay Mocha Uson bilang nominee noon, alam ng lahat na si Mocha ay isa sa mga haligi ng mga Duterte propaganda machine. Iisa lang yung kanilang kulay. Gets ninyo? And beside yung timing, bakit ngayon lang pumiyok si Dean? Bakit ngayon lang siya nagkasalita kung saan mainit ng impeachment ang kailangan na ni Sara Duterte, kampo ni Sara Duterte, ng intellectual sounding na magdedepensa para tabunan ng mga affidavit ni Ramil Madriaga. So, gets ninyo yung scripted narrative, 'di ba, na nililihes sa talking points ng mga Duterte imbis na busisihin ang mataas na ebidensya ng korupsyon. Mas nakapag-focus pa sila sa pag-atake sa proseso ng impeachment. Instead, natingnan na lang ang solusyon. Sasagutin ko to, 'di ba? Kumbaga damage control ang ginagawa nila. Hoy din, hindi po yan academic analysis. Conflict of interest yan. Kung ikaw ay isang neutral, dapat neutral yung objective mo. Pero bilang kandidato ng isang partido na may kasaysayan sa political alignment ng mga Duterte, yung opinion mo bias at mayroong paninindigan. Tinatago mo lang yung opinion mo sa salitang neutral. Ginagamit mo ang titulo bilang din para magmukhang credible at decente ang depensa mo. Pero sa likod naman, yung mga layunin mo, gusto mong isalba itong si Sara Duterte mula sa mga seryosong akusasyon tungkol sa plunder at misuse ng public funds. 'Di ba? Kapag pinagsama-sama natin ang mga ito, hindi na yan simpleng coincidence. Yan po ay isang malinaw na pattern ng alignment. Isang tao, 'di ba, na may political stake at may historical connection at sabay na galaw sa narrative ng kanilang kampo. 'Di ba? Gets ninyo, mga minamahal? Kaya wag kami. Yung grade manipulation, allegation kay Sara Duterte ni Madriaga or yung special treatment or influence, wag mo nang ipagtanggol dahil malinaw naman talaga na meron naman sigurong ganon. Hindi sa pagiging kritiko bagkus nagagamit naman talaga ni Sara Duterte yung kanyang power kahit nga ngayon, 'di ba, mga minamahal? See? So, sa mga nagtatanggol dyan, ng mga din kay Sara Duterte, isip naman kayo, na paghalataan tuloy kayo. Diba? Gets, mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.